What's up guys? So, share lang tayo ulit ng ano ba magandang yan. Maganda-gandang ito. Yun, dali natin. So, share lang tayo ulit guys ng realization natin as small business owner along the way habang nagra-run tayo ng business. So, let's give five things na na-realize ko sa pagbi-business ko na I think na nakatulong sa akin along the way na hindi ko siya na-realize nung una. At kung na-realize ko man siya nung una, for sure, mas mapapabilis yung progress ko. So, isa doon is yung products. So, dapat yung products mo pala is hindi yung sasabay ka lang sa uso. So, dapat ang products na may isip mo or services na kung gusto mo man services yung papasukin mo is dapat makaka-solve siya ng problem ng mga tao or customers mo or clients mo. So, kaya dapat doon pa lang before you start a business, make sure na yung business mo is meron siyang mapoprovide na solution with the certain problems ng mga kliyente natin or customers natin. So, isa yun sa mga realization ko. Before kasi is parang like you guys na nag-uumpisa is sabay sa uso. Kung merong nauso mga ganitong products, sabay din tayo sa uso. Pero in that strategy kasi nasasabay ka lang sa uso. Usually, ang mga pumapaldo dyan, yung mga nauna na. So, syempre tayo, hindi naman natin alam yung trend ng product. Hindi naman natin magpa-viral yung ganong product. Kumbaga, nakabili na yung mga tao, yung mga certain customers natin. Nakabili na sila bago pa natin sila bentahan. So, technically, nagkakaroon tayo ng loss due to overstock or bumili na tayo. So, nasayang yung capital. And then, wala na tayong masyadong clients na ma-serve or mabebentahan. So, isa yun sa mga ko. So, dapat, if you're looking for your product or services, make sure na meron siyang masasolve na problema kasi for sure, kahit gaano pa yung katagal, kakailanganin niya yung produkto mo or yung services mo. So, huwag ka sasabay sa trend. So, isa yun sa mga na-realize ko. Pangalawa, paano maghanap ng clients? Before kasi is, same as you guys, for sure, ang dami sa atin nag-uumpisa, ginagawa to, na sumasali sa mga groups, nagpo-post sa mga groups. Actually, recently lang, meron ako nakausap na na-meet ko lang din. So, meron siyang business. Actually, madami siyang business na pinasok. Pero, meron siyang business, meron siyang services, meron siyang products na in-offer. So, medyo madami, magulo. Ang isa sa mga problem niya is paano maging consistent or maging focus dun sa isang business na nakikita siya. Kasi ang nangyayari daw is kaya siya nagkaroon ng multiple business is dahil hindi nga consistent yung clients ng isang business or unang yung business na tinry. Even though existing yung first business niya, so as of now, I think meron siyang 4 businesses na niraran and siya lang mag-isa doon sa business na yun. So, technically, medyo magulo. Ang main problem niya, hindi siya makapag-focus sa isang business lang. So, isa sa mga problem niya is clients. Paano niya mamimaintain yung clients niya, customers niya, na bibili sa kanya doon sa isang business para makapag-focus siya doon. Kasi, katulad din natin na kailangan din nating mag-provide sa family natin. Meron din tayong mga expenses. So, technically, nandun siya sa phase na yun na kakailangan niya mag-provide. That's why he opened multiple businesses. Para, the more, the merrier. So, meron siyang other option bukod dun sa first business niya na source of income. Which is for me, I think, mali siya. Kasi, you need to focus in one business para at least ma-improve mo siya. And doon sa isang problem niya na mga customers and clients, isa yun sa mga realization ko na hindi dapat natin hinahanap yung kliyente. Dapat yung kliyente ang naghahanap sa atin.
naghahanap ng product natin, naghahanap ng services natin. So, paano natin gagawin yon at paano mangyayari yon na sila yung maghahanap sa atin? Isa yan sa mga natutunan ko at na-discover ko na natutunan ko dun sa mga mentor or sa mga business owners din na na-meet ko. And I'm very thankful na na-meet ko sila, na-improve yung mindset ko, yung business strategy ko, marketing and sales. So, ayun. So, isa sa mga natutunan ko is yung Facebook ads. Facebook ads, ang trabaho niya is to find the right people, the right customers na interesado sa services mo and products mo. So, isa yon sa mga natutunan ko at isa yon sa pinakatumulong talaga sa akin kaya hindi ako nawawalan ng kliyente ngayon. So, isa yon. Dapat hindi ikaw naghahanap sa customers, dapat customers mo naghahanap sa'yo. Okay? So, pansin nyo ba sa mga mall? Hindi naman sila lumalapit o kumakatok sa mga bahay nyo eh. Usually, pag may kailangan tayo, pupunta tayo sa mall at hanapin natin product na kailangan natin at yung makakatulong sa atin na services. So, technically, dapat ganun siya. So, yan. Isa sa mga realization ko yun. Pangalawa na yung marketing and sales eh. Yung una natin is yung right product and services. Pangatlo na-realize ko, hindi mo kakayanin lahat. Hindi pa pwedeng ikaw lang yung mag-isa sa business mo. You need to build a team. You need to build a system and a company para at least mag-run yung business mo. Hindi dapat ikaw yung mag-isa lang. Kasi technically, ang mindset natin pag nag-uumpisa tayo, kaya ko naman eh. Baga parang kaya ko naman, sayang naman yung kita kung ipapasahod pa to sa iba, pero kaya ko naman. Yes, it works that way. I do that also. Pero I realize na hindi ka na mag-grow. Napansin ko in 1 year, yes, merong income. Yes, merong clients. Pero nakaka-accommodate ko na clients is same lang in the whole year. Kung pa isang clients sa isang buwan, isang clients sa isang buwan. And yung profit and income ko, ganun lang din. Walang pagbabago pag ikaw lang mag-isa. Unlike simula na nag-hire ako ng mga tao, nag-expand yung na-accommodate kong mga projects, mga nasa-serve kong mga services and mga nabebenta kong products simula na nag-hire ako. Kumbaga, mahirap mag-hire, totoo lang talaga. Pero isa sa mga katulong talaga sa'yo to grow yung ano. So, as of now, I have 6 persons in my business na yun. Hindi naman technically dapat mag-hire ka ng biglaan na 3, 2 agad. Pa isa-isa lang. And yung una, sinubukan ko na yung ginawa kong strategy is on-call lang muna. On-call. Hanggang sa nag-a-adjust. Kasi mag-a-adjust ka talaga eh. Adjust mo yung income mo, adjust mo yung time mo, adjust mo yung... Kailangan mo rin kasi silang turuan eh. Kasi hindi naman sila familiar sa system mo, yung standards mo. So, you need to teach them your standards and the right process to do it. Yung service and yung products nyo kung paano siya i-build. So, yun. As of now, we are growing and I hope mas marami pa tayong hire ng mga tao. Actually, ang goal ko, ang purpose ko na ngayon is to have a big company that can hire up to 50 people dun sa isang company na yun. And then, pag na-meet ko na yan, I hope na makapag-hire pa tayo ng mas marami pa. So, yan guys, yun yung 3 realization ko na may share ko muna sa ngayon. And I will share pa sa mga susunod nating content. So, yan guys. Thank you.